Ito po yung expose ni Kong Akop tungkol po sa plantilla, monopolya ng Davao Mafia Group. Pakinggan nyo po ito, napakaganda po nito na hindi natin napansin. Ngayon po, i-highlight natin at babalangkasin po natin para sa inyo. Hindi po natin napansin ito dahil nasa bandang dulo ito eh. Kumbaga, 16 hours po yung hearing. Hindi po natin napansin itong parte na to na napaka-importante po at hindi natin nabalangkas maigi. Ngayon, simulan na po natin ito. Pagtiyagaan nyo na po ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Malinaw po yan ha. Si Las Cañas po, gaya po yung react natin kahapon, si Las Cañas po, haharapin po si Duterte, kasama si Matubato, at iba pa pong EJK victims. Ewan ko kung kasama si Father Flavi, si Doktora Fortun, kasama po yan. Yan po ang makakaharap ni Duterte. Okay? Ayan po sa ating info. Hindi po sinabi pero ang alam ko po kasama si Dr. Fortun ng Forensics, si Father Flavi, at siyempre Matubato, Las Cañas at Garma Bayo. Of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Kita mo, yun po ang nakakapagtaka. Ayan nga po yung expose. Bakit kabisado ng mga mafia or mga sindikato ang pasikot-sikot papasok sa atin? Siyempre nga po, gaya ng in-expose neto ni Guban at siya ni Mark Taguba, na pamamagitan ng Davao Group. Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak. Nagalit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. 2017, 2018, panahon ni Duterte. Parehas tinago sa metal cylinder at magnetic lifter. Ito yon na kung saan nadulas yung Custom Commissioner. Ang unang sabi ng Custom Commissioner,
wala naman laman. Kinabukasan, nagbago ng statement. May laman pala. Nung sinabi niya may laman pala, wala na, nakuha na. Nakakuha na nila pulong. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng Shabong ipinasok, 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Yan ang malupit, no? Anak, manugang, tapos economic advisor. Biro mo lahat sa full administrasyon ni Duterte, tapos kill. Diba? Manupulye. Oh, sabi ko sa inyo, may karma. May karma. Kahit pagtakpan ni Digong, kita mo karma ngayon ang nangyari sa kanya. Mamaya makikita niyo po, hindi siya makapaniwala. Halos lumuhod siya kay Torre na hindi niya alam na akala niya lalabas lang siya ng airport. Meron po tayong police video. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayun naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Pinagbantaan siya. True, pinahatid yung mensahe through isang media. Diba? Isang media personnel na naging gabinete ni Pangulong BBM. Diba? Pinagbantaan siya noon. Tapos, isa lang naman ang question eh. 'Di ba? Isa lang ang question. Bakit itong mabababa ang natamaan? Hindi yung nagpadala, hindi yung consignor ng shipment. Kasi imposible. Itong mga to, receiver lang sila. Receiver. Kumbaga, isa silang empleyado, etong si Guban, na nagtatrabaho lang sa custom, walang kapera-pera, wala naman siyang bilyon para ipaship yung mga shabu. Wala siyang ganung kakayahan eh. Bakit siya napuruan? Yun ang nakakapagtaka eh. Diba? Yun ang nakakapagtaka. Wala siyang kakayahan para sa bilyon na shipment, pero siya napuruan ng kaso. Ganon din si Mark Taguba. Nakikishare lang siya dahil nga may shipment siya. Siya rin na natamaan, pero yung pinaka-consignor dito sa Maynila, natatanggap na shipment mula sa China, ligtas. Yun po nakakapagtaka. Pero, masasabi natin, wala pong imposible sa panahon ng Administrasyon Duterte. Dahil nga nagkaroon tayo ng 30,000 na kamatayan eh. So, wala talagang imposible. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan.
Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, push them to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of 2 shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Papaano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of 2 shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan, si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. Alam nyo, sandali lang, biro mo nagdudugtong-dugtong ngayon, biro mo, etong shipment na 2, Guban, Taguba, nabuko to, Pulong, Michael Yang, Manscarpio. Nabuko sila dito ni Guban tsaka ni Mark Taguba. Tapos ang kagandahan pa nito, sinusugan o pinalo up na ni Asierto, na kung saan etong si Asierto pinakilala sa atin kung sino talaga si Michael Yang. Naglabas ng mga larawan na hindi pa natin nakikita noon. Mga lumang larawan na magkakasama si Duterte, si Bongo, na matagal na panahon na. Pati yung kapatid ni Michael Yang sa kanya natin nakita yung picture. Biro mo, nagdudugtong lahat ito. Nagdudugtong lahat ito na iisa lang ang nasa taas. Si Digong. Di ba? Na ang pamilyang ito ay matagal na, bago pa man magpresidente, involved na po na sindikato. Sindikato po ang mga Duterte. Dahil sa expose pa lang ni Asierto na magkakasama si Pulong, magkakasama sila Kenneth Dong, magkakasama ang mga big time pusher sindikato sa isang eroplano. Meron din sa isang eroplano magkasama si Duterte at Michael Yang na mga pictures na hindi pa natin nakikita noon. 'Di ba? Yun ang malupit na hindi natin namalayan at sinasabing budol in the history of politics. At hindi po ito katulad ng mga DDS vlogger. Ito po ay with evidence. Hindi po to hearsay, hindi po ito gawa-gawa. Notaryado po ng Congress ang ebidensyang ito. Hindi po tayo dito nag-imbento. Nasa investigasyon po to ng Quadcom at hindi po ito mapapasinungalingan ni Digong. Na merong isang Asierto na gusto niyang ipapatay. Ang sabi niya kay Bato, bakit si Asierto buhay pa? Kasi galit na siya kay Asierto, in-expose niya ang Michael Yang Duterte relationship. Na matagal na Davao pa lang. Si Duterte ang protektor ni Michael Yang doon pa nga sa LCC Mall yata yun. LCC Mall ng Davao. Na doon po sa LCC Mall na yun, pinakita ko sa inyo, noon pa man nandun na ang Pogo. Na pinapalabas nila na call center, noon pa man bago mag-call center, bago mag-presidente si Digong, nandun na ang Pogo. Ngayon, nung nag-presidente siya, eto na, pinalawak ni Digong ang Pogo buong mundo. Hindi lang doon sa mall ni Michael Yang. Hanapin niyo po yan, yung mall ni Michael Yang sa Davao.
doon po may pogo na. Sa pinakataas. Kaya nung nasunog yon, ilan ang namatay? Diba? DCLA. Ayan, no? DCLA. Oh. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Yan na. Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang Ayan, kanyang no, kita mo ha. Same pattern. Siyempre, nandito pa rin yung asawa ni Nono Lim. Si Alan Lim. Same pattern. Sa Pogo, Nono Lim. Alan Lim. Same pattern. Michael Yang, a.k.a. Dragon. Oh. Same pattern. Johnson Ko, a.k.a. Johnson Chua. Oh. Alan C. Sila pa rin. Sila rin sa Pogo. Sila rin sa droga. Ito si Alan Lim, di ba? Nilaglag siya ng asawa niya. Ang business nilang mag-asawa, si Nono Lim, yung tumatakbo na sa Quezon City ngayon, Pogo, inamin niya. Supplier sila ng Pogo. Oh, miski dito sa BOC, ganun din ang trabaho niya. Ito, yung nasa kaliwa po, ha? Yung nasa kaliwang parte nyo. Oh, yan din ang trabaho niya. Oh, si Michael Yang. mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Ko, ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side. At si Mr. Teka lang ha. Si Alan Lim, kaya local source siya, may asawa siyang Pilipina, yung nasa hearing kung natatandaan nyo. Yan yung may asawang Pilipinang si Nono Lim na tumatakbo ngayon na nagkakalat. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto, from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Teka lang ha, tsaka magtataka po kayo. Idugtong natin si Mayo. Di ba? Paano ang isang Mayo na mababa lang ang ranggo makakapag-stock room ng droga? Yun po ang isipin nyo. Paano si Mayo sa Tondo makakapag-stock ng droga na pinakamalaking huli nila Abalos? Yan po ang may wagang tanong. Paano niya magagawa yon? Siyempre, through digong. Diba? Dahil si Mayo po, matagal ng bata ni Digong sa Mindanao pa lang. Oh. Biro mo nakapag-extract siya. Isang ordinaryong pulis lang ng warehouse sa Tondo. Yung pala, ang ginagawa nila, nag-i-stack sila doon nung panahon ng war on drugs. Nagkakaroon sila ng tanim droga. Kunyari, dito sa Quezon City, tataniman nila, kunyari, ang isang warehouse na may droga, papalabasin nila, aalarmahin nila tayo na nagkalat na ang droga sa Pilipinas. I-react din natin yan. Yung huli ni Abalos na pinakamalaking droga na dala-dala ni Mayo, na nagturuan silang lahat. Hindi nila mabanggit-banggit si Digong kasi papatayin sila. Na obvious naman si Mayo, bata ni Digong. Oh. Nagkaroon yun, stock room sa Tondo, nahuli yun ni Abalos. Kaya magusto kong maging senador si Abalos, napakagaling eh. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom.
Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Yan. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Koo naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, he started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa 2 container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse. Ito po, December 31, 2004, sa may Dumoy. 2004 pa po ito, 2004. Take note. December 31, 2004. Involved na agad si Michael Yang sa droga. Doon pa lang bakit ginawa mong economic advisor si Michael Yang? Alam mo naman 2004 pa, siya ang tinuturo. Kaya nga ginisa si intelligence officer. Hindi niya alam, binabanggit niya ng binabanggit, dinidinay niya si Michael Yang, pero siya talaga yung involved sa Dumoy Laboratory, si Michael Yang. Tapos 2004 yon. Pagdating ng 2016, after 12 years, economic advisor. Paano nangyari yon? 2004, putok na putok, Michael Yang. Protektor ng droga, big time pusher. Pagdating ng 2016, I hate drugs, biglang Michael Yang ang economic advisor. See? Dalawang container van noong 2004 diniliver sa Davao City, nireceive ni Michael Yang at isang alias Panther. Pinunta nila sa warehouse na nirenta ni Alan C. Tapos nagkaroon ng raid conducted on the Shabu Laboratory in Dumoy, Davao, where 6 na Chinese ang namatay. It was discovered that Dumoy warehouses laboratories were managed and operated by Alan C. and Joyson Chua. Ayan nga, yung left and right ni Michael Yang. Kita nyo, paano po mangyayari ang lahat ng to? Kung markado na si Michael Yang nung 2004 sa droga pa lang, bakit naging economic advisor? Yun lang naman po ang tanong I hate drugs, kill, kill, kill. Pero tong pusang ama na to, nag-build pa sa Dubai. Diba? Sa makakita yan. Pagdating ng sidecar boy, jeepney driver, balot vendor, patay. Si Michael Yang, protektado ni Digong, economic advisor. Makakita niyan. Ngayon, ang ginawa sa atin noong 2016, talagang nilagay nila ang shabu sa iba't iba. Tinanim nila. Bakit nila tinanim? Sila din supplier Diba? So, nagkalat talaga ang droga sa atin noong 2016. Bakit? Sila supplier Pinapalabas nila na maraming droga kasi sila supplier Biro mo. San tayo? Hanggang sa Bilibid, nagkaroon daw ng factory ng droga. May factory ng droga. Tayo naman, naniwala tayo. Pag gagawa ka ng droga, may usok yan. Wala namang usok. Diba? Ano sabi ni Bato tsaka ni Digong? Sa Bilibid, merong factory ng droga. Tayo naman, wow! Oo nga! Kung iisipin mo, saan lalabas yung usok doon?
Tapos ngayon malalaman natin, putik na yan, eto palang mga drogan to, galing dito kay Michael Yang. 'Di ba? Container ban ang ino-order na droga. Lalo na siguro nung naupo si Duterte. Wala nang bukasan ng ban yan. Wala nang bukasan ng container. Oh. Wala nang bukasan ng container yan. Putik, noong 2004 nga, sinalon yan Mayor siya lalo na nung presidente siya, wala nang bukasan ng container. Kaya pala, doon nakaupo nga si dating kasama ni Trillanes, si Fildon, na sobrang dikit ni Digong, kaya pala siya nakaupo. Ni Reverend ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay Teka lang, mag-like kayo! Tumutunog na yung piso net! Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matali. Like dati, 1,000. Ang dami yung chismoso, peste kayo. Pero ngayon mukha kayong tanga at gago. Fake news yan, tinawag sa kongreso Kita mong hirap talaga ng mga subscriber na to. Kailangan turuan mo pa Like dati, 1,000. Ano yan? DDS, mag-like kayo. May matututunan kayo dito, DDS. Tatanga-tanga talaga kayo mga kultura. yang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy Raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses at laboratories na ni-raid. Pinatay. Kasi nga, nagulat sila. What the fuck? Alan C. Johnson Chua, nakita nila Pinatahimik. Pagka-deliver, tahimik ka na bata. Lilibing ka na ni Diggs. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang naaresto ng mga Chinese sa raid na yon. Mahalaga po itong Dumoy Raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn its lesson from the tragic Dumoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. Yan kitang-kita nyo malinaw na malinaw yan. Teka lang, lalakihan natin to. Kita mo. Involved sa droga, pero putek, naging economic advisor. Paano mangyayari yon mga DDS? Tanungin ko kayo. Kung ikaw, talagang porsigido ka sa war on drugs, ang economic advisor natin, big time pusher. Sabi ni Lef Morgan, English pala to. Can you please tell me where is Michael Yang? Michael Yang right now is in a known location because the last time that we've heard from Michael Yang, he purchased
a property in Dubai, and then this Dubai property he sold in a double the amount from the original one. And then after that, the location is unknown. Okay, I think Duterte, Michael Yang right now is in the QQ of Digong. It's alright, it's alright. It's Englishing in the town. Okay, are you satisfied with the service, ma'am, sir? Please come again. Okay, thank you for coming. Please come again. Lintik na allergy ako dun, ha. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. Layo He na. eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, nabaon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon at parang hindi na lang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord? Ayan po yung pagmamayari ni Michael Yang sa Davao, DCLA. Kung saan, diyan po, merong pogo na dyan noong paman. Ngayon, nung na-promote siyang economic advisor, syempre, spoiled siya kay Digong kahit drug pusher siya big time. In-endorse niya ngayon ang Pogo worldwide, ay buong Pilipinas. Kaya tayo nagkaroon ng Pogo through Michael Yang. Meron na sa loob niyang Pogo, matagal na. Nag-ooperate si Michael Yang. Kung yung mayor si Digong pinapayagan na siyang mag-ship ng droga, mag-pogo-pogo, ano pa kaya nung presidente si Tatay Diggs? This juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po nating kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Kumbaga, hindi lang pogo, meron pang kidnapping. Sosyal! Alex Quechorena, thank you po ha. Kita mo ha, ang Paile na hawak ang Paile Holdings na hawak po ni Michael Yang, inapprove ni Digong niya ng project, 'di ba? Parang project ng Bongo, ng constructed ng Clark Majestic World, sila po ang kontraktor. At bukod doon, meron diyang involved na kidnapping. 'Di ba? Kompleto eh. Siyempre pag may droga ka, lahat ng illegal gagawin mo na kidnapping, human trafficking ng pogo. 'Di ba? Kompleto. Kompleto 'yan. Basta involved ka droga, kompleto 'yan. Tingnan niyo ha. Human trafficking ng pogo, kidnapping. Siyempre meron din tayong falsification of documents na kung saan ang mga Chinese nagiging Pilipino. 2,000. Diba kumpleto? Kumbaga parang government natin. Digital. Ang galing.
Diba? Nyolo, paano mo naman na ano yung falsification ng birth certificate? Doon sa Davao. Diba? Sa bayan ni Bato. Diba? Kumpleto. Basta involved ka kay Duterte, lahat illegal. Diba? Kumpleto. Torture. Meron tayo niya. May torture ba, Lolo? Meron. Punta ka sa Pogo. Nyolo, meron bang scamming? Meron din yan! Punta ka sa Pogo! Kumpleto lahat yan. Dito ko lang makakita niyan sa Digong Administration. Lahat ng illegal, kinumpleto nila. Lahat, torture lahat, abuso, human rights, kumpleto dito. Yolo, meron ba dyan killing? Hindi lang killing dito, crime against humanity. Ano ba? Mahinang klase ka, murder. Mahina yan. Wala yan dito, crime against humanity. Mahina yan. Kidnapping, simple lang yan. Meron dito yan. Kaya ano pag gagawin mo? Duterte na. Eto dito, Digong Administration, sakalal! Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Si Asierto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Narinig Pero niyo yun ha? Ayan ha, ito ha, ulitin ko lang, nakakabit po sa Pogo yan. Sabi ko sa inyo, ayan o. Pakinggan nyo muna. For kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Kakabit. Dahil sa inyo. Si Asierto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga pa na mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Asierto. Ba't buhay pa yan? Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? The reports relayed to us by Colonel Asierto only support the participation of several high-ranking Ayan na. Ayan na sila. Bato. Etong PDEA director na nagkanda utal-utal. Siyempre si Bongo na nagkanda bungal-bungal. Si Albayalde. officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course, Alan Lim, Michael Yang, Lee Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Nariyan din po si Arturo Las Cañas, a self-confessed former original member and hitman of the Davao Death Squad and a retired police intelligence operative and investigator. Unang lumutang ang pangalan niya sa mga investigasyon noon sa Senado noong taong 2017. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang statements sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Sa kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento Ito naman, Nyolo, paano mo papagdudugtong si Matubato, si Las Cañas, kay Michael Yang? Di ba sinabi ni Las Cañas, nakita niya si Michael Yang at Bato inaabutan ng pera. Di ba? Sa may airport.
Sabi niya, si Bato, inaabutan ng pera ni Michael Yang, kitang-kita ni Las Cañas. Habang papasakay siya kasama si Duterte. Hanapin nyo, may video yan. May video po yan. Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be about drugs or about kill orders. Nagtatandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. Incidentally, in his affidavit, Las Cañas recounts the infamous Domoy Laboratory. Ibang tao ang nagsabi, ngunit pareho ang kwento nila. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Shabu Laboratory chemists and workers were killed. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. Bakit kaya pinapatay ni former President Duterte ang laboratory chemist and workers na isang Shabu Laboratory? Is this not a story that just seems all too familiar? As early as 2004, former President Duterte had already been issuing kill orders to those involved in the drug trade. All for the purpose of what? Eliminating these people in the name of drugs or in the name of competition? Whatever the reason, patay pa rin po sila. Just like Colonel Asierto, Las Cañas also makes the connection between Michael Yang and the Domoy Laboratory. Las Cañas goes beyond the events that transpired during the raid of the Domoy Laboratory at pinapakita pa niya na si Michael Yang ang naging employer ng mga Chinese nationals working as chemists and workers in the laboratory. Las Cañas also mentions a certain Alan C., who was one of the Chinese nationals apprehended and later killed. Does this not sound familiar? This is just like the tale of two shipments, two separate yet parallel incidents tied together by the same personalities involved. Maaalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Yang. Looks familiar. This web of connections among Michael Yang and his associates was presented by PDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Hong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation. Kita nyo, biro mo ha. Biro mo, magkakakonekta lahat, oh. Magkakakonekta lahat. Diba? Grabe, no? Antindi. Ganun tayo binudol nung hayop, no? Ngayon, ang problema nyo, mga DDS, nakapasa to, saan? Nakapasa to sa ICC. Yun ang poproblemahin nyo ngayon. Paano malulusutan ni Digong to? Nakumpleto tong dokumento na to. Ang problema nito, naka-upload sa YouTube to. Ginawa ng Netflix ng ICC siguro to. Yan ang mahirap dyan. Ang ebidensya, napakadali ng kunin kay Digong. Oh, kahit anong rally mo, kung saan kang OFW kang tanga na sumusuporta kay Digong, tatanga-tanga ka, rally-rally ka dyan. Kahit anong rally nyo, wala kayong magagawa, kundi maging tanga. Gaya nga ng sabi nila, kapag pumasok ka sa ICC, makakalaya ka lang kapag nahatulang ka ng guilty or not. Pero yung sinasabi mong rally-rally, hindi yan katulad ng Pilipinas. Mukha kayong tanga. Yung mga OFW dyan, huwag niyong gawing Pilipinas yan, yung nagmumukha kayong squatter sa labas.
Hindi Pilipinas yan na nadadala sa drama. International court na yan. International law na yan. Mukha kayong tanga. Piley State Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation Ayan na. was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom, a corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos. 560 kilos of shabu. Paano magkakaroon yan? Sa tingin nyo po ba? Isipin nyo paano magkakaroon ang ating mga ordinaryong Pinoy na pinatay? Paano magkakaroon ng 560 kilos na shabu? Sige nga. Sige. Tanungin ko kayo ngayon mga DDS, paano magkakaroon ng ordinaryong Pinoy ng 560 kilo ng shabu? Oh. Tapos sila ang nagkamatayan. Oh. Siyempre, magkakaroon ka niyan kung meron kang shipment, container van. Magkakaroon ka niyan kung meron kang magnetic lifter. Oh. Yung pinatay nyo na sidecar boy, makakasya niya bang i-deliver yung 560 kilos na shabu? Kakasya ba yan doon? Yung pinatay nyo na tricycle driver, kakasya ba niya yung 560 kilos na shabu? Kahit yung pinatay nyo na jeepney driver, hindi kakasya sa jeep niya yung 560 kilos na yan. So kung pagbabasihan natin ang logic, kakasya yan sa container van. Kakasya yan sa magnetic lifter ni Pulong, ni Manscarpio. Oh. So ba't sila namatay? Alam, for the sake of argument, pinatay sila dahil dala-dala nila gramo. Sabihin na natin addict nga sila Dala-dala nila gramo. Oh. Sabihin na natin may droga sila. Pinatay sila, dala-dala lang gramo. Pero tong dala-dala, kilo-kilo, ban-ban, magnetic lifter, buhay na buhay! DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Diba? Alam ko na sasabihin ng DDS addict, may gramo-gramo nga silang dala. Patay sila. Pero yung eto, van, trailer, ang daladala, magnetic lifter ang daladala, nasa ang buhay. Yung asawa pa nga tumatakbo pa ng politika sa Quezon City. Diba? Oh. Sige, paano nyo madedepensahan yun? Yung mga gramo-gramo na mga pinatay nyo, sabihin natin, for the sake of argument, lahat ng pinatay ni Digong na mahihirap, may gramo kada isa. So, patay sila dahil may gramo sila. Pero si Michael Yang Digong, si Nono Lim, si Alan Lim, dinalan tayo dito na trailer ng droga. Tinambakan tayo ng droga dyan sa Pampanga, sa Tondo. Buhay sila, tumatakbo pa. Ano?
Patas ang batas? Patas? Patas, di ba? Was discovered. The shabu entered the country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the War on Drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw. Again, Diba, wala nakakagalaw kay Michael Yang. Hindi pa tayo droga, hindi pa po tayo tapos. Pinasok din ni Digong si Michael Yang sa Parmali. Nung namamatay-matay po ang ating mga kamag-anak, namamatay-matay po ang ating mga kaibigan, si Digong, hinayaan niya magnakaw si Michael Yang sa Parmali. Hindi pa po tapos dito. May another plantilla o another diagram na meron si Michael Yang sa Parmali. Oh. Very good, di ba? Sino yung kadiagram naman niya doon? Yun naman sila, Bongo. Oh. Biro mo, namamatay-matay na tayo nung pandemic. Kaya pala tayo na baong-baong sa utang. Dahil hindi natin ma-deliver dahil ninakaw na yung pera natin. Biro mo, 2 months delay. Samantalang 3 days lang ang tinatagal ng tao sa COVID kung may COVID ka. Lalo na pag matanda, senior. 3 days lang, patay ka. Pero sila, delay ng 2 months ang delivery na binigay sa Parmali. Si Digong walang pakialam. Anong ginawa niya? Tuwing gabi, nagla-live siya para pagtakpan. Sinisisi niya yung mga Pilipino, mag-face shield. Ang face shield, 150. Kunyari, naubusan, yung pala para kumuha kay Michael Yang ng face shield tsaka face mask. Samantalang yung offer ng DOH, napakamura, 13. Kila Michael Yang, 25 pesos. Ginaw ni Digong. Oh. PPE, 150 pesos. Ginawa nilang magkano? Magkano umaabot ang PPE? 2.5. Buhay negosyo the Michael Yang, pusang ama mo, Kongay Pacquiao. Tapos, alos wala naman tayong ginawa sa vaccine eh. Kasi binigyan lang tayo ng China. Kapalit natin, West Philippine Sea. Oh. Diba? Binigyan tayo ng Russia. Ano kapalit? Bumili tayo ng mga hindi natin nagamit na mga kagamitan. Natatandaan nyo? Oh. Bumili tayo sa Russia. Anong binili natin do? Mga kagamitan na pinabayaan ni Digong. Oh. Ngayon nagsisig in sa atin lahat. Oh. Tandaan nyo yung may binili tayo sa Russia na walang nangyari. Oh. Ayun yung mga usapan na kapalit yung vaccine. Ayun yung mga usapan nun. Oh, tapos utang ng utang si Digong. Utang siya ng utang kasi nga butas na butas tayo sa Parmali. Bigay tayo ng bigay sa pera. Pinatagal yung pandemya, meron pang extension, parang basketball. Overtime! Diba? Daig pa nating basketball eh. Nagkaroon tayo ng triple overtime. Extend ang extend. Hanggang di na uubos ni Michael Yang yung pera natin sa Parmali. Extend pa more. is Michael Yang. In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng kanyang businesses. We can all recall the Parmali scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Parmali scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Key Parmali officials such as Wang Chuyen and Lincoln Ong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Parmali operations.
The personalities we have discussed warned us very early on ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Colonel Asierto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before the Squadcom, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present in all the narratives. But what do we make of the war on drugs? Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated. And the bigger the catch, the higher the video. Colonel Espinido even adds that awards could go as high as 100,000, and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists and those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former President. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po naming ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuktasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol sa droga dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Maraming salamat po
at mag Oh, kita nyo? Ayan na. Oh, napakalinaw. Napakalinaw. Yung gustong-gusto daw puksain yung droga, siya pala ang pasimuno. Kitang-kita po, may mga ebidensya, hindi imbento gaya ng mga DD shit. Stupid. Yan ang masakit. Diba? Yan po, kitang-kita niyo yung ebidensya. Malinaw ang diagram, malinaw na anggulo na si Digong ang protektor ng droga sa buong Pilipinas. Tapos ngayon mag-iiyak-iyak ka na para kang tanga. Tapos mag-iiyak-iyak ka na parang nawalan ka ng tatay. Tapos mag-iiyak-iyak ka, kala mo ikaw ang nawawalang anak. Ha? Tapos kung umasta ka, para kang tanga. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay